HYE's YouTube channel at ngayong araw ay kasama natin si Sir Melvin. Hi, Kawayang. Ayun. Para i-discuss sa atin ang Rubigi or Rei RGEW1200G Pro na router. So, sasagutin natin yung mga common questions or usually tinatanong ng mga clients or customers natin kapag bibili sila ng ganitong klase ng router. But before we start, if you haven't clicked the subscribe button, please consider yourself subscribing and also click the notification bell so that ma-notify kayo whenever nag-upload ng bagong video si HYE. So without further ado, let's start the video. So Sir Melvin, kadalasan tinatanong saan po ba namin pwedeng magamit itong router na ganito, sir? So itong Wi-Fi router, ginagamit yan sa lahat ng design ng room. Usually ginagamit yan sa Soho, yung tinatawag natin small office, home office, like yung villas, restaurant, coffee shop. Yun kadalasan ginagamit sa mga small office. Okay. So guys, good pala to sa mga Soho scenarios like yung sa villa, sa restaurant, or sa mga small offices. So kung meron kayo nun guys, fit na fit sa inyo tong Rubigi router dito. So Sir Melvin, minsan nagtatanong din yung mga clients and customers kung ilang bands daw ba ang meron itong model na ba. So itong model dual band na siya. Meron siyang 2.4 GHz na network. And then meron din siyang 5 GHz na network. Ano ang pinakaiba sir ng 2.4 GHz sa 5 GHz? Ang pinagkaiba ng 2.4 GHz sa 5 GHz, yun, yung speed nila. Kasi yung 5 GHz, mataas yung faster rate niya, and then frequency ng signal mataas. So mas maganda pala kung yung 5 GHz. Pero dual band naman siya, no sir? So almost compatible siya sa lahat ng devices. Kung halimbawa devices mo, connect lang siya sa 2.4. Yan, dahil dual band nito, automatic pwede siyang connect sa 2.4. Pero kung halimbawa naman yung mga bagong cellphone ngayon, yun, connect siya sa automatic, connect siya sa 5 GHz. So ito yung kagandahan nito. So ayun, ang advantage ng ganitong router guys is dual band siya. So pwede siya sa 2.4 GHz and 5 GHz. So ayun. Then Sir Melvin, meron din nagtatanong, kapag ba sinabing wireless standard, anong ibig sabihin niya? So ang ibig sabihin lang naman kapag sinabing wireless standard, ito yung protocol ng standard protocol ng Wi-Fi. Kasi before yun, kilala yung iba, yung 802.11a, tapos 802.11b, G, and N. Yun yung kadalasan dati. Yun yung mga Wi-Fi 3 at saka Wi-Fi 4. Pero itong standard na to, ito na yung bago ngayon. Yung standard protocol nito is 802.11ac. So Wi-Fi 5 na siya. So latest na pala ito, sir? Latest standard protocol. Okay, so yun pala yun guys, yung kapag sinabing wireless standard. So marami siyang klase, pero etong si Rubigi, etong model na to is nasa latest ng standard wireless standard. 802.11ac na siya. So Wi-Fi 5. Wi-Fi 5. Then Sir Melvin, meron din nagtatanong kung gaano ba kabilis itong Wi-Fi na ito? So itong Wi-Fi router na to, yung bilis niya, overall speed niya is 1,267 Mbps. Kapag halimbawa sir, nakakonect kayo sa 2.4 GHz, meron siyang speed na 400 Mbps. And then kapag naman, yun, dahil dual ba nito, kapag nakakonect kayo sa 5 GHz, yun, yung speed niya ay 867 Mbps, up to 867 Mbps. Okay, so kaya naging total niya is 1267 Mbps. Yes po, yan po yung total performance speed niya. Since dual band na. Yes po. Okay. Then Sir Melvin, meron din nagtatanong kung paano nila malalaman kung secured talaga yung connection nila kapag ginamit nila itong router na ito. Yun, good question yun sir, regarding sa security. Itong device na Wi-Fi router natin na si RGEW1200G Pro, meron siyang security ng WPA-PSK and WPA2-PSK. Yun encryption niya.
Tapos, pwede rin yung tinatawag natin IP or MAC binding. Para kung halimbawa, pag binay natin yun lang yung magkakaroon ng internet connection. Okay. So, may features din na gano'n. Tapos, pwede rin natin yung SSID niya or yung Wi-Fi name niya, i-hide natin. May option din doon. And also, yung pwede natin i-blacklist yung mga kumokonek. Halimbawa, hindi natin kilala yung address ng isang device. Pwede natin i-set yun sa blacklist. Kahit alam niya yung password ng ating Wi-Fi, hindi siya makakonect. Okay. So, kumbaga, i-block mo siya sa pag-connect dito sa router. Yes. Kung sa whitelist naman, kapag lahat ng asset or yung MAC address nilagay natin sa whitelist, automatic lahat yun makakonect. So yun guys, kita naman natin na secured naman yung connection. Mapakontrol natin siya. Sino lang yung gusto natin connect or sino yung allowed na connect dito sa ating router. Yes sir. So ayun, last question na tayo, no, Sir Melvin. Sa tingin mo, bakit ito yung dapat bilhin ng mga consumers natin or clients natin? Good question sir. Highly recommended ko po ito. Kasi bukod dun sa dual band, meron siyang features ng MU-MIMO. Ano yung MU-MIMO sir na tinatawag? Yun yung tinatawag natin na multi-user, multi-input, multi-output. So maganda po ito sa mga online classes. Okay. Kasi ngayon sir, puro online class. Yes po. Di ba maraming nakakonect sa atin? So kapag MU-MIMO itong router. yung router. So multi-user, multi-input na siya. So hindi na maglalag yung mga user na makakonect dito. And also sir, meron din itong tinatawag na Wi-Fi mesh. So kung familiar po kayo, yung mesh, halimbawa, tatlo yung ganito nyo. Yung isa, i-connect nyo lang as primary sa internet. And then yung dalawa, i-Wi-Fi mesh nyo na. No need na kailangan ng LAN. Okay. So wireless yun sir, nakakonect? Yes po, wireless na po. Kukonect lang sila sa pinaka-primary. So yung dalawa na yun, magiging repeater na yun. So kung halimbawa malaki yung bahay nyo, tapos tatlo yung router nyo, so kukonect nyo lang siya, i-mesh lang. Kung halimbawa yung second floor nyo, nandun yung pinaka-internet nyo. Itong isang EW1200 Pro, ilagay nyo po ito doon sa second floor. Kukonect nyo sa ISP nyo. Then yung dalawa, i-mesh na natin dito para wireless na ako. Yung third floor nyo at saka yung first floor, at saka cableless na rin. So yun. Alam ko sir, pwede rin itong connect sa Luigi app, tama ba? Yes po. Ine-encourage ko po talaga kasi before we use po ito, we need yung Luigi Cloud application para ma-configure natin. Once na gamit natin yung Luigi Cloud application, kasi yung Luigi Cloud application, free cloud na siya. Then kapag na-add natin yung device natin doon sa Luigi Cloud, kahit saan po tayo sa lugar, basta may internet lang, ma-access natin itong device. So yun yung kagandahan niya. Meron po yung Luigi Cloud natin, meron siyang self-organizing network. Yun, yung makikita din natin dito, yung real topology, yung network topology mismo. So pwede mo rin makita na sir kahit na nasa malayo ka kung sino yung mga nakaka-connect. Yun, ma-monitor din natin yun via Luigi Cloud application. Okay. So napaka-useful po. So encourage you, kung halimbawa Android phone ang gamit niya sir, go to your Play Store and then search lang po yung Luigi Cloud. Freeware naman siya, libre lang. Tapos register lang po. Sa mga iOS user, meron din sir? Yes po. Kung iOS naman, go to App Store. I-type lang po yung Luigi Cloud natin. So free lang siya pareha sa Android tsaka sa iOS. So ayun guys, so sana nasagot ni Sir Melvin yung mga questions ninyo. Then if ever na meron pa kayong mga question regarding this router, so comment lang kayo dyan sa baba. Sasagutin ni Sir Melvin yan. So abangan nyo pala guys yung susunod na video na i-upload ni HYE. Yung configuration ng Rubigi or Relay na router na ito. Then yung mesh configuration. Tama ba? Yes po.
So, ayun guys. So, I hope na nagustuhan po ninyo ang video na ito. And if yes, please give this video a big thumbs up. Share this with your friends and don't forget to subscribe to our channel. And hit the notification bell para ma-notify kayo whenever nag-upload ng bagong video si Ishway. So again, thank you so much Sir Melvin for our guesting here today. And ayun guys, thank you so much again and we'll see you on our next video. Bye-bye. Keep safe.